Yo mga kap, welcome back. Naku, magandang umaga, hapon, gabi. Maganda po kayo lahat. Magandang hapon mula rito sa Chicago. Pagbati po at pagbabalik ng inyong kapuntos. At alam ko marami sa inyo ang again nag-react dito sa ating video. At thank you so much sa mga nag-comment. Pag-usapan natin kasi marami ang or lumabas yung comment pala ni Chot Reyes tungkol sa ating pambato. Bakit alam niya na marami magtataka kung bakit hindi pinasok si Kai Sotto. So pag-usapan po natin at ano po ang aking palagay, ang aking naramdaman tungkol dito. Masakit po kasi ito yung coach na dapat tinitingnan lahat ng possibility para manalo. And wala naman tayo sinabing hindi maganda ang nilaro ni AJ Edo at ni Junmar Fajardo. Actually, believe nga tayo sa ginawa nila. Pero talagang kung makikita nyo po talaga, exhausted po silang lahat. Especially itong si Junmar at si Edo. No? Nakakapagod po bantayan ang isang NBA player. So, at yung parang parinig niya pa na parang hindi kakayanin, no? Yun ang pagka-interpretation ko kasi sa sinabi ni Chot Reyes na parang hindi niya kakayanin si Karl-Anthony Towns. So yun ang aking interpretasyon, ha. Ito ay opinion ko. Ang nararamdaman ko talaga parang may kibot o may parang may galit itong si Chot Reyes, no. Ay imposible. Parang parang talagang hindi ko maunawaan ang logic na sinasabi niya na hindi kakayanin ni Kai Sotto itong si Karl-Anthony Towns, no. Dalawang error, okay, nagkaroon siya ng dalawang foul. It doesn't mean na hindi niya kakayanin for that two foul, no. Sa totoo lang, yung pagfa-foul niya na yon is natural lang kahit sino naman nakaka-foul, di ba? Naka-pick up na ilang foul itong si Junmar at si Edo, lahat naman sila. Si nga na-fouled out, ba't hindi niya sinisi na na-fouled out itong si JC, no? So tapos sasabihin niya sa susunod na mga laro ay papapasokin niya, pero this time, no, hindi kaya nung matchup kasi si Karl-Anthony Towns. Ito talaga isang uri ng parang para sa akin pagsasabotahe, no, sa career ni Kai Sotto. Bakit pinili niya na hindi paglaruin ang Kai Sotto natin sa isang laban kung saan mapapanood ng buong mundo o napapanood ng mga scout at makikita ang matchup na yan ay hindi po hinayaan ni Chot Reyes. Decision niya yan, so hindi niya hinayaan mangyari ang laban na yan, ang matchup na yan, para po hindi ma-expose ang ating pambato sa anuman na maganda o mangyayari dito sa matchup nila. Malay nyo maganda ang naging laro ni Kai Sotto. That can boost yung chance ng ating pambato na makita ng mga scout kung paano ba siya bagbabantay ng isang Karl-Anthony Towns, no? With two fouls, it doesn't make sense to me. And then naghahabol tayo sa huli, no? Out-rebounded na tayo, alam naman nila yan. Binibilang nila ang stats na yan, no? Alam na nila yan pag halftime pa lang, alam na nila ang problema. So kung rebounding ang problema, bakit hindi nila pinasok si Kai Sotto? Having a lot of success with against Karl-Anthony Towns, not against the whole team. No, yun ang parang focus dito ni Chot Reyes. At it doesn't make sense talaga, Parang nakakainis lang talaga gawa ng parang personal talaga itong atake na ito kay Kai Sotto, no. Meron talaga noon pa. Hindi naman tayo bulag, no. Noon pa halos pinepersonal niya ito si Kai Sotto. Marami siyang sinasabi kung ano ang problema nila, hindi maisantabi nito ni Chot Reyes. Kai Sotto is ready to play, no. Paano ka makakapaglaro sa coach na ganito ang ugali o pagtrato sa iyo? 'Di ba? Napakasakit. Kaya para sa akin talaga mahirap na magkaroon ng energy o magandang vibe ang ating pambato dahil sa ginagawa niya. So, yan ang coach na meron tayo na namimili kung saan mananalo, namimili kung saan nilalagay ang ating pambato. Talagang bad trip talaga, nakaka-bad trip, guys. Kung kayo natutuwa kay Chot Reyes, mabuhay po kayong lahat. Diyos ko, at ako talaga hindi ko natutuwa sa kanya. Say horrible coach for this Gilas Pilipinas, and wala na akong masabi. Yun pa siguro ang iniisip niya. Unang-una siguro ang iniisip niya pagkatapos ng laban, ano kaya ang sasabihin ng tao tungkol sa hindi ko pagpasok kay Kai Sotto. Yun siguro nasa isip niya, hindi yung pagkatalo.
palagay ko. Yun ang focus niya eh. Yung sigurado ang nasa utak niya, yung paano niya ipapaliwanag. Kaya nakakawalang gana talaga guys, mga kap. At ito sigurado isa sa pinaka very controversial para sa akin na mga pangyayari sa sports, sa basketball sa atin. Natalo tayo eh. In the end of the day, natalo tayo. At it doesn't matter kung naka-score si Junmar ng ilang kapuntos o si AJ Edo ng puntos o rebounds. It doesn't matter, natalo tayo. No. Hindi natin ginamit yung mga available na players natin para manalo. Dahil dahil sa mga maling akala na hindi kakayanin. It doesn't make sense. Malalaki pa doon, malalaki ang katawan na binabangga ni Kai Sotto sa JBL, no? I know it's NBA player. Hindi ba nakapaglaro si Kai Sotto sa NBA? Naka-match up si Ayton. Naka-match up niya naman si Ayton na napahirapan niya. Ibig mo sabihin it doesn't count yung mga ganong pagkakataon. Sabihin niya, hindi naman World Cup yan, di ba? O marami magsasabi, hindi naman World Cup yun, yung laro na yun, exhibition lang. It doesn't matter. At least, alam niya, may experience na siya tungkol dyan. I think, it's all bull crap itong si Chot Reyes dito talaga sa pagtrato niya kay Kai Sotto. And it's really unfair na sinabi niya yan na hindi ukol para kay Kai Sotto. I think there's a meaning behind it. I think he really doesn't want, and he saw an opportunity na na-foul ng dalawa si Kai Sotto, then I'll take him out. He saw an opportunity na itong si Kai Sotto ay hindi ipasok and gamitin yung pagkakataon na yon para sa kanyang sariling agenda, sa kanyang sariling personal na atake dito kay Kai Sotto. And tama kayo mga kap, mga nag-comment na meron talaga, hindi maaaring hindi niya babastusin yung career ni Kai Sotto ng ganito. Isipin mo, ang tagal nating hinintay yung matchup na yan, diba? Yan, sino manonood ng matchup ng Angola at saka ng center ng Angola si Kai? Wala. Ang camera nakatutok kay Karl Anthony Towns. Tingnan nyo ilang beses kahit sino man nahirapan ilang beses na punta sa free throw line itong si Karl Anthony Towns. Hindi ba sila nahirapan? Kinaya ba talaga nila? Kung kinaya nila, bakit ang daming puntos ni Karl Anthony Towns? Kung kinaya nila, bakit nag-double-double si Karl Anthony Towns? Kaya, may mga moments, na na-challenge itong si Karl Anthony Towns, pero talagang nag-denominate ba talaga nila? Denominate nila ng gusto para hindi na kailanganin si Kai Sotto. So yun lang ang para sa akin mga kap. Talagang nakakainis, talagang kayo na po ang bahala kung ano ang masasabi nyo sa ating pambansang coach sa katangahan. Okay. Thank you po mga kap. Salamat po. Bye-bye.